May 5, 2025, naganap ang isang kapanapanabik na laban sa pagitan ng undisputed super bantamweight champion na si Naoya Inoue at ang Amerikanong si Ramon Cardenas sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Ang laban ay naging isang dramatic na pagbabalik para kay Inoue sa Estados Unidos matapos ang 4 na taon. Sa kabila ng isang hindi inaasahang pagkakataon, sa ikalawang round, nagpakita si Inoue ng tibay at lakas upang makuha ang panalo na siya ay nakatayo pa at tinapos ang laban sa ika-8 round via TKO na nagpanatili ng kanyang walang talong record at mga titulo. Ang laban ay isang dramatic na pagbabalik. Sa unang round, ipinakita ni Inoue ang kanyang karaniwang agresibong estilo gamit ang mabilis na jab at malalakas na mga suntok upang kontrolin ang laban. Gayunpaman, sa ikalawang round, isang malupit na kalawang hook ang tumama kay Inoue mula kay Cardenas na nagresulta na isang knockdown. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan sa isang matinding tensyon sa laban na nagbigay ng impresyon na maaaring maganap ang isang pinakamalaking upset sa kasaysayan ng boxing. Matapos ang pagbagsak ni Inoue, mabilis na nakabawi si Inoue. Sa ika-4 na round, nagsimula siyang nagpatama ng mga malalakas sa mga kombinasyon na nagbigay daan sa kanyang pagbawi ng kontrol sa laban. Sa ika-7 round, isang matalim na jab ang nagpatumba kay Cardenas at sa ika-8 round, ang patuloy na pag-atake ni Inoue ay nagresulta sa stoppage mula sa referee na nagbigay sa kanya ng panalo sa pamamagitan ng technical knockout na may 45 seconds na natira sa round 8. Pagkilala kay Ramon Cardenas, bagamat natalo man, pero ipinakita ni Cardenas ang kanyang tibay at tapang sa laban. Bilang isang underdog na may record na 26 wins at 2 losses, pumasok siya sa laban na may layuning makakuha ng mga titulo. Ang kanyang performance ay nagbigay ng respeto mula sa mga eksperto at tagahanga at inasahan na magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Ang hinaharap ni Naoya Inoue, ang panalo ni Inoue ay nagpatibay ng kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakamahusay na boksingero sa buong mundo. Sa kanyang 30-0 na record, siya ay naganda para sa isang malaking laban kontra yan kay Murodjan Akhmadaliev sa Setyembre ngayong taon. Bukod dito, ay may mga ulat na nagsabing maaring lumipat siya sa featherweight division upang hamunin si Nick Ball ngayong buwan ng Disyembre. Mga kakwento, sa kabuuan, ang laban na ito ay hindi lamang isang testamento sa lakas at galing ni Naoya Inoue, kundi pati na rin sa tibay at tapang ni Ramon Cardenas. Ang kanilang pagtatanghal ay nabigay siya at inspirasyon sa mga tagahanga ng boxing sa buong mundo. Sa ulitin, congratulations Naoya Inoue sa tibay at galing na iyong ibinahagi. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Fakit Torski, kay kwentong Will Babs TV, kay kwentong Gabriel Nalasa, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.